Sa aking mga minamahal, naranasan niyo na bang umupo na mag-isa sa inyong silid sa isang tahimik na gabi at bigla niyong napagtanto na ang inyong katawan ay nagbago na higit pa sa inyong inaakala? Hindi ito dahil sa matinding sakit o karamdaman, kundi dahil sa pakiramdam na hindi na kayo tulad ng dati. May isang bagay na mahirap pag-usapan at mahirap aminin sa iba, ngunit tahimik na nakaaapekto sa pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa ng maraming kalalakihan na nasa edad 50 pataas. Ito ay ang kakayahan sa pagtigas o erection. Marami na ako nakasalamuhang kalalakihan na nasa edad 50, 60 at maging 70. Ang ilan ay maluso pa, mabilis maglakad at magana kumain. Ngunit kapag napag-uusapan na ang tungkol sa intimitad na mag-asawa, ang kanilang mga mata ay tila nawawala ng sigla. May mga nagsasabing nandoon pa ang pagnanasa at damdamin, ngunit hindi na sumusunod ang katawan. May mga nagsasabing tumitigas naman, ngunit hindi sapat ang tigas o kaya naman ay nawawala agad kaya nauuwi sa pagkadismaya at unti-unting pag-iwas. At mayroon ding nagsabi sa akin sa napakahinang boses, "Sa tingin ko, tapos na ang panahon ko." Gusto ko sabihin sa inyo ang isang napakahalagang bagay mula sa simula. Ang erectile dysfunction ay hindi katapusan. Hindi ibig sabihin nito na nawala na ang inyong pagkalalaki, at hindi rin ibig sabihin na hindi na makakabawi ang inyong katawan. Sa maraming pagkakataon, senyales lamang ito na may ilang sistema sa loob ng katawan na humina, nawala ng balanse o nakatulog. At ang magandang balita ay, kung maintindihan natin ang prinsipyo at matiyagang gigisingin ang katawan sa tamang paraan, kaya pa nitong tumugon muli. Marami ang nagtanong sa akin. Sinubukan ko na ang gamot pero hindi kasing ganda ng inaasahan ko ang epekto. Sa simula parang gumagana, pero habang tumatagal, parang humihina. At minsan ay hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko. Ano ba talaga ang problema? Ang tanong na ito ay napakarealistiko at karaniwang alalahanin ng marami. Upang masagot ito, kailangan nating tingnan muli ang pinaka-esensya ng ereksyon. Akala ng marami, ang pagtigas ay isang agarang reaksyon lamang sa pagnanasa. Ngunit sa totoo lang, ito ay resulta ng sabay-sabay at maayos na paggana ng 4 na sistema sa katawan. Ang daluyan ng dugo, ang nervous system o mga ugat, ang mga kalamnan, at ang hormones. Kapag humina ang isa man sa 4 na ito, apektado ang buong proseso. Sa mga kalalakihang nagkakaedad, ang unang naaapektuhan ay ang daloy ng dugo. Sa loob ng ari ng lalaki, may istrukturang tinatawag na corpus cavernosum. Kapag may tamang estimulasyon, mabilis na dadaloy ang dugo dito at titigas ang ari. Kasabay nito, dapat gumana ng maayos ang balbula ng mga kalamnan at ugat para makulong ang dugo sa loob at mapanatili ang tigas. Kung hindi sapat ang bilis ng pasok ng dugo o kung hindi ito manatili sa loob, ang erection ay magiging mahina o mabilis mawala. Hindi ito nakadepende lang sa pagnanasa, kundi sa kondisyon ng mga ugat, paghahatid ng senyales ng nervous system at lakas ng kalamnan sa balakang. Habang tumatanda, tahimik na nagbabago ang katawan. Ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, at mataas na kolesterol na karaniwan sa mga lagpas 50 ay unti-unti nagpapabawas sa elastisidad ng mga ugat. Hindi na kasing swab ang daloy ng dugo gaya dati. Idagdag pa ang matagal na pag-upo, kakulangan sa ehersisyo, paninigarilyo at stress, ang mga ugat papunta sa balakang ay lalong sumisikip. Isa pang elemento ay ang pagbaba ng testosterone. Kapag bumaba ito, bumabagal ang reflexes at humihina ang pelvic floor muscles. Ang resulta ay ang nararanasan ng marami ngayon. Nandoon ang puso at isip, pero mabagal o pabago-bago ang reaksyon ng katawan. Ito ay nagdudulot ng pagkadismaya at pagsisisi sa sarili, kaya iniiwasan na lang ang pakikipagtalik para hindi mabigo. Ngunit dapat niyong maunawaan na hindi niyo ito kasalanan, kundi natural na resulta ng panahon at mga nakagawian. Isa pang tanong na madalas kong marinig. Kung ang gamot na walang epekto, makakatulong ba talaga ang simpleng ehersisyo? Naiintindihan ko ang inyong pagdududa. Ang gamot kasi ay karaniwan at papalawak lang ang ugat ng panandalian. Kung mahina ang pundasyon ng katawan at mahina ang kalangnan na pumipigil sa paglabas ng dugo,
hindi tatagal ang epekto. Sa kabilang banda, ang mga pamamaraan na umaayos sa pundasyon kahit mukhang simple ay nagdadala ng pangmatagalang pagbabago kung gagawin ng tuloy-tuloy. Isa na rito ang Kegel exercise para sa mga lalaki. Marami ay nag-aakala na pangbabae lang ito. Pero para sa mga nagkakaedad na lalaki, napakahalaga ng Kegel para sa pagbawi ng ereksyon at kalusugan ng balakang. Hindi lang ito basta pagpapatigas ng kalamnan. Ito ay paraan para gisingin ang pelvic floor muscles. Ang mga kalamnang ito ang sumusuporta sa ari at nagkukulong ng dugo sa loob. Kung mahina ito, parang mangkok na may bitak. Pumapasok ang tubig pero tumatagas din agad. Napakadali lang ng Kegel exercise at pwedeng gawin kahit saan. Ipunin ang pakiramdam na parang pinipigilan ang pag-ihi o pagdumi. Panatilihin ang pag-ipit ng mga 5 segundo, tapos ay i-relax ng tuluyan. Gawin ito ng 10 ulit bawat set, 3 set sa umaga at 3 set sa gabi. Ang mahalaga, huwag patigasin ang tiyan, huwag ipitin ang hita, at huwag pigilan ang paghinga. Mag-focus lang sa kalamnan sa kailaliman ng balakang. Sa simula, baka manibago kayo. Pero paglipas ng ilang araw, makakaramdam kayo ng init at paggising sa bandang puson. May mga nagsasabing nakakaramdam sila ng banayad na panginginig sa umaga. Senyales na nabubuhay muli ang inyong sistema. May pasyente ako, tawagin nating Ramon, 62 anyos. Nung una siyang lumapit sa akin, wala na siyang bilib sa sarili. Ayaw na niyang sumubok dahil lagi lang siyang nadidismaya. Naituro ko ang Kegel, tumawa siya at sinabing, "May magbabago ba sa isang ehersisyo lang?" Pero hinamon ko siyang gawin ito kahit 2 linggo lang. Pagbalik niya, iba na ang aura niya. Sa wakas, nakaramdam siya ng reaksyon sa umaga. At matapos ang 1 buwan, bumalik ang init ng pagsasama nila ng kanyang asawa. Ang tumatak sa akin ay ang sinabi niya, "Pakiramdam ko buhay na ulit ako." Napakahalaga nito. Ang erection ay konektado sa pagtingin natin sa sarili at sa pakiramdam na mahalaga pa rin tayo sa ating kapareha. Ngayon, kung gusto nyo ng mas mabilis na reaksyon habang nagpapalakas, nariyan ang vacuum erection device o vacuum pump. Lilinawin ko, hindi ito himala. Ito ay kagamitan na gumagamit ng hangin para hatakin ang dugo papunta sa ari. Nakakatulong ito lalo na sa mga may mabagal na reflex o may takot na mabigo. Ang aparato ay gumagawa ng low-pressure environment para pumasok ang dugo. Pero paalala sa mga may edad, kaligtasan at hinay-hinay ang susi. Huwag biglain ang pressure para hindi masaktan o masira ang maliliit na ugat. Magsimula sa pinakamahina at huwag lumampas sa 5 minuto. Kung masakit, itigil agad. Marami ang nadidismaya dahil mabilis nawawala ang tigas pagkaalis ng pump. Natural lang yon kung mahina pa ang pelvic floor muscles nyo. Kaya inirerekomenda ko na gamitin ito bilang tulong lang habang sinasabayan ng Kegel exercises para sa pangmatagalang lakas. Naalala ko si Eduardo, 65 anyos na taga-probinsya. Ilang taon na siyang nawala ng kumpiyansa at lalong kinakabahan tuwing magtatangka. Nang turuan ko siya ng tamang paggamit ng vacuum device, nagulat siya na mabilis tumugon ang katawan niya. Sabi niya, parang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Pero ang mas maganda, tinuloy-tuloy niya ang Kegel at inayos ang pamumuhay. Makalipas ang ilang buwan, hindi na niya kailangan ang device dahil kusa nang tumutugon ang katawan niya. Ang aral dito, ang mga kagamitan ay tulay lang. Ang tunay na paggaling ay nasa kakayahan ng katawan na ayusin ang sarili. Para sa mas malalim na pagtulong sa katawan, lalo na sa mga nilalamig ang puson at mahina ang sirkulasyon, may isang paraan mula sa tradisyonal na pananaw, ang massage at acupressure sa tiyan. Sa tradisyonal na medisina, ang puson at balakang ang imbakan ng enerhiya. Kapag malamig at barado ang dalay dito, apektado ang sexual na function, pati na rin ang tulog at lakas. Ang layunin ng masahe ay painitin at paluwagin ang daloy. Ang dahan-dahang paghaplos sa paligid ng pusod habang humihinga ng malalim ay nagbibigay ng matinding relaxation at init. Nakakatulong din ang pagmasahe sa talampakan bago matulog para sa mas mahimbing na pahinga. Kapag maayos ang tulog, mas mabilis ang pag-recover ng katawan. Siyempre,
Hindi ito pamalit sa doktor kung may matinding sakit o problema sa puso. Pero para sa natural na paghina dulot ng edad, malaking tulong ang banayad na pag-aalaga sa sarili. Huwag din nating kalimutan ang pamumuhay. Ang katawan natin ay salamin ng ating mga gawi. Kung puro stress, walang kilos at puyat, mahihirapan ang anumang lunas. Ang simpleng paglalakad ng 30 minuto, lalo na sa umaga, ay nagpapaganda ng daloy ng dugo sa binti at balakang. Nakakatulong din ang paggalaw ng hita sa pagpapataas ng testosterone. Ang sapat na tulog ay critical dahil dito nagre-recharge ang hormones. Kung kulang sa tulog, mababa ang pagnanasa. Sa pagkain naman, iwasan ang sobrang taba at asukal na sumisira sa ugat. Kumain ng gulay at balansing dieta. May isang sangkap na napakahalaga, ang nitric oxide o NO. Ito ang susi na nagbubukas ng ugat para pumasok ang dugo. Kahit mataas ang testosterone mo, ang makina, kung walang NO ang balbula, hindi dadaloy ang dugo. Makukuha ang NO sa mga simpleng pagkain tulad ng pakwan. Ang pakwan ay may citrulline na tumutulong sa paggawa ng NO. Ang beets, spinach, bawang at sibuyas ay mahuhusay din na pampalinis ng ugat at pampaganda ng sirkulasyon. Samahan pa ng vitamin C at zinc mula sa itlog, buto ng kalabasa o lamang dagat para protektahan ang NO at tulungan ang testosterone. At ang huli, ngunit pinakamahalaga, stress. Marami akong nakilalang pasyente na maayos naman ang katawan pero may problema pa rin. Ang dahilan? Laging nag-aalala at mabigat ang isip. Kapag stress ka, naglalabas ang katawan ng cortisol. Ang cortisol ay kalaban ng testosterone. Pinapatay nito ang pagnanasa. Para labanan ito, kailangan ng katawan na mag-relax. Ang pinakamabisang paraan ay ang abdominal breathing o paghinga gamit ang tiyan. Umupo o humiga ng komportable. Ilagay ang kamay sa puson. Huminga ng malalim sa ilong at ramdamang umaalsa ang tiyan, hindi ang dibdib. Pigilin ng 3 segundo at dahan-dahang ilabas sa bibig. Isipin na lumalabas ang lahat ng pagod. Gawin ito ng 5 hanggang 10 minuto araw-araw. Kapag kalmado ang isip, kusa at natural na sumusunod ang katawan. Sabi nga ng isang pasyente ko, pinalitan ko lang ang paghinga ko, pero ang laki ng pinagbago. Minsan, kailangan lang ng katawan ng pahintulot na mag-relax para gumana ulit. Ang lahat ng ito ay iisang mensahe. Ang pagbawi ng lakas pagkatapos ng edad 50 ay proseso. Hindi ito nakukuha sa isang gabi. Pero huwag kayong susuko. Ang katawan nyo ay kaya pang tumugon kung bibigyan nyo ng pasensya at tamang pag-aalaga. Huwag ikahiya o isipin na kasalanan nyo ito. Hindi kailangang ikumpara ang sarili noong kabataan nyo. Iba na ang pangangailangan ng katawan ngayon. Mas kailangan ng ito ng tiwala, relaxation at pagmamahal. Tandaan, ang mahalaga ay hindi ang lagi matigas o matagal, kundi ang kakayahang tumugon ng walang takot at walang pilit. Kahit ang maliit na senyales ng init o reaksyon sa umaga ay tagumpay na. Huwag suluhin ang problema. Ang pag-aalaga sa inyong sexual na kalusugan ay bahagi ng pagiging malusog na tao. Bigyan ng panahon ang inyong sarili. Magsimula sa maliliit na bagay. Kegel, paglalakad, tamang pagkain, sapat na tulog at malalim na paghinga. Para itong pagdidilig sa tuyong lupa, sa una ay walang makikita, pero darating ang panahon na uusbong muli ang buhay. Hindi laging dire-diretso ang paggaling. May araw na maganda, may araw na hindi. Normal yon. Ang mahalaga ay ang pangkalahatang pagbuti. Ang pinakamasarap na pakiramdam ay hindi ang pagiging bata ulit, kundi ang pagbabalik na koneksyon sa sarili at sa asawa. Kung umabot kayo sa bahaging ito, ibig sabihin ay hindi kayo sumusuko, at yan ang inyong lakas. Hinihintay lang ng katawan nyo ang tamang senyales. Huwag magmadali. Tanggapin ito bilang paglalakbay ng pagmamahal sa sarili. Kung nakatulong ang mensaheng ito sa inyo, sana ay manatili kayo sa aming channel. Patuloy kami magbabahagi ng mga ligtas at totoong kaalaman para hindi nyo maramdamang nag-iisa kayo sa inyong kalusugan. Tandaan, hindi pa tapos ang inyong paglalakbay. Maaaring bumagal pero hindi nawala. Kaya pang bumalik ang sigla at kumpiyansa. Nagsisimula ang lahat sa desisyon yung pakinggan ang inyong katawan simula ngayon.
Hangad ko ang inyong kalusugan at kapayapaan. Kung handa na kayo sa pagbabago, ito na ang simula.